Kung ganon, ibigay mo nila sa akin ang mga bata. At ibibigay ko sa iyo ang traidor na to. Kapalit nila. Ano? Huwag, Elias! Huwag kang makinig sa kanya! Iligtas niyo ang mga bata! Hayaan niyo na ako! Hindi pwede, Nay! Hindi ka pwedeng mamatay o masaktan! Matanda na ako! Yung mga bata! Bigyan niyo sila ng karapatang mabuhay! Hindi ko kailangan mamili, Nay! Ililigtas ko kayong lahat! Ililigtas kita! Nay! 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 Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwento po natin ngayon ay tungkol kay Jorem, isang batang ulila na inampon ng isang mayamang mag-asawa. Ano kaya ang tunay na motibo ng mag-asawang umampon sa kanya? Saan kaya siya dadalhin? At anong klaseng panganib kaya ang naghihintay sa isang batang walang muwang? Maswerte kaya si Jorem o matutulad lang siya sa kaibigan niyang si Jiro na matapos ampunin ay nakaranas ng pagmamaltrato bago naibalik sa ampunan? Halina't sabay-sabay po nating alamin kung ano ang naging kapalaran ni Jorem sa kamay ng mag-asawang si Pater at Doreen. Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na Apong Isaac at The Voice Addict para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Jorem, handa ka na ba? Kasi ano eh. Oh, bakit naman ganyan ang reaksyon mo? Di ka ba excited na may aampun na sa'yo? Hindi po eh. Ang totoo po, ayoko sana. Ayoko po magpaampon. Bakit naman? Natatakot po kasi ako eh. Baka magaya po ako kay Jiro na inampon tapos biniltrato lang po ng umampun sa kanya. Tapos, nung wala na po silbi sa kanila, ibinalik na po dito. Hindi naman siguro mangyayari yun sa'yo. Hindi naman lahat ng batang na ipapaampon ay nakakaranas ng kagaya kay Jiro. Tignan mo si Michelle. Di ba mabait naman yung mga magulang na napunta sa kanya? O ngayon, tignan mo't nag-aaral na. May masayang buhay at pamilya. Alam mo, yung aampon sa'yo, nakatitiyak ako na katulad din ang naging magulang ni Michelle. Mabait sila at mayaman. Kaya nilang ibigay ang lahat ng pangangailangan mo. Kaya huwag ka nang matakot o malungkot. Hindi ko naman po gustong yumaman eh. Masaya na po ako dito. Wala po ba silang mapiling iba? Baka naman po meron. Siya na lang po ang ibigay niyo sa kanila. Huwag na po ako. Ay nako, Jorem. Hindi mo naiintindihan, iho. Ikaw na talaga ito. Dahil lahat ng bata dito sa ampunan, kailangan magkaroon ng pagkakataon na mabigyan ng isang pamilya. At para maranasan din ang totoong buhay sa labas. Hindi pwedeng dito na lang kayo sa ampunan lumaki. Kasi tatanda kayo. Kailangan niyong magkaroon ng magandang kinabukasan. Sa maniwala man po kayo o sa hindi, hindi ko naman po pangarap ang magandang kinabukasan eh. Basta, wag niyo na lang po akong ipaampun sa kanila. Kung hindi po ako pwedeng lumaki dito, maski dalhin niyo na lang po ako sa kalsada. Okay na po ako dun. Aba, sa kalsada? Abay, hindi naman pwede ang gano'n, iho. Tiyak ko mapapahamak kapag ikay lumaki sa kalsada. Napayuko si Jorem nang marinig ang sinabi ng tagapamahala ng ampunan. Ayaw niya talagang magpaampon sa mag-asawa, kaya sinubukan niyang kausapin ito para pakiusapan. Ngunit alam niyang ang desisyon ng lalaki pa rin ang masusunod. Hindi niya ito hawak. Nalungkot siya. Hindi niya maisip na sa loob ng halos 10 taon na paninirahan niya sa ampunan ay bigla na lang siyang aalisin sa nakasanayan niyang lugar. Wala na tayong magagawa, Jorem. Lahat ng dokumento ay kumpleto na.
Hihintayin na lang natin yung pagdating nila. Ang sabi naman ng mag-asawa di mo na kailangan magdala pa ng mga damit. Sila na daw ang bahala doon. Wala na ngang nagawa pa si Jorem. Nanahimik na lang ang bata at nag-isip ng paraan kung paanong hindi matutuloy ang pag-ampon sa kanya. At isa sa naisip niya ay ang tumakas. Malungkot siyang lumabas ng opisina at pinuntahan ang kanyang mga kaibigan. Samantala, ilang sandali pa ang nakalipas. Dumating na nga ang mag-asawang aampon kay Jorem. Pumasok ang mga ito sa opisina ng tagapamahala sa ampunan. Ano? Nakausap mo na yung bata? Ayos na po. Sa una ayaw pumayag. Pero wala naman po siyang magagawa Ako pa rin ang masusunod dito sa aking ampunan. Mabuti naman. Heto ang pera. 100,000 piso yan. Gaya ng napag-usapan natin. Isang bata lang muna ngayon. At sa susunod na buwan, babalikan ko pa yung iba. O madam, wala naman pong problema. Madam, matanong ko lang po kayo. Saan niyo po ba dinadala mga bata? Kada buwan na lamang po nag-aampon kayo. Ano ho bang ginagawa niyo sa kanila? Huwag ka nang magtanong. Isipin mo na lang ang lahat ng mga batang inaampon namin ay dinadala namin sa isang napakagandang lugar. Huwag ka mag-alala. Inaalagaan namin sila ng mabuti. Kung ganun ho wala ho tayong problema. Sige po, kayo na po ang bahala sa mga bata. Talagang kami na ang bahala. Basta, yung mga records linisin mo. Opo. Pero ang hirap po kasi ng trabaho yun. Huwag ka mag-alala. Dadagdagan ko pa ang bayad sa'yo. Basta tumahimik ka lang. Maliwanag. Opo. Sige po, madam. Sige na. Tawagin mo na ang bata. Gusto namin siyang makilala. Tahimik na tumango ang tagapamahala. Halatang aligaga habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Lumabas siya ng kanyang opisina at naglakad sa masikip na pasilyo at tuminto sa tapat ng isang silid. Binuksan niya ito at sumilip siya kung saan naroon ang bata. Jorem, iho! Jorem! Nandito na ang aampon sa'yo! Po? Halika na! Makikilala mo na mga bago mong magulang. Huwag ka mag-alala. Makakasama mo naman sa bahay nila yung mga naunang bata na inampon nila. Hindi ka malulungkot doon. Promise! Sige po. Susunod na po ako agad. Magpapaalam lang po ako sa mga kaibigan ko. O sige, sumunod ka rin kagad Huwag mo silang paghintayin na matagal. Opo. Saglit siyang tumango. Pilit nang ngumiti, saka tumakbo palabas ng silid. Mabilis ang pintig ng kanyang puso habang papunta sa playground ng ampunan. Doon sa isang sulok ay naroon ang kaibigan niyang nakaupo sa sahig. Naglalaro ng barahang gawa sa karton kasama ang iba pa. Pagkakita nila sa umiiyak na si Jorem, natigilan silang lahat. Hindi na kailangang magsalita pa ng bata. Naiintindihan na nila. Isa na namang kaibigan ang aalis. Dahan-dahang lumapit si Jorem sa kanila. Tuloy-tuloy ang pagtulo ng mga luha sa kanyang mga mata. Gusto niyang ngumiti, pero nanginginig ang kanyang labi. Yumuko siya, saka isa-isang niyakap ang kanyang mga kasama. Ang pinakahuling niyakap niya ay si Jiro. Hindi ito agad nakakilos. Tinitigan muna niya si Jorem. Para bang nagbabakasakaling nagbibiro lang ito na hindi pa talaga aalis. Pero nung makita niyang seryoso talaga ito, lumapit na siya at niyakap ito ng mahigpit. Nang humiwalay si Jorem, parehong pulang-pula na ang kanilang mga mata. Paalam na sa'yo Hindi ko kayo makakalimutan lahat. Pagkatapos sabihin yon, ay lumakad na siya palayo. Walang imik ang mga bata. Biglang tumahimik ang buong playground. Pagdating niya sa opisina ng tagapamahala, nandun na ang mag-asawa at 2 pang kasama nito na mga matatangkad na lalaki.
Parehong nakasuot ng itim na damit, nakasumbrero at may malamig na ekspresyon. Tahimik silang nakatayo sa isang sulok, halos hindi gumagalaw, parang mga ribultong may buhay. Tumayo ang tagapamahala, ngumiti at itinuro ang mga bisita. Huminga ng malalim si Jorem. Pinunasan ang mga mata, saka dahan-dahang lumapit. Jorem iyo, sila ang bagong magulang mo. Ipinakikilala ko sa iyo ang magiging papa mo, si Pater, at mama mo naman ay si Doreen. Lumapit si Aling Doreen kay Jorem. Banayad ang kilos nito at dahan-dahang lumuhod sa harap ng bata. Hinawakan siya sa braso, dahan-dahan pero mariin. Ang cute mo namang bata. Bagay ka talaga sa pamilya namin. Nang maramdaman ni Jorem ang kamay ni Aling Doreen, ay may kung anong kilabot ang gumapang sa balat niya. Malamig ito na parang yelo. Parang malamig na parang hindi galing sa tao. Nanigas ang bata sa kanyang kinatatayuan nang dahil sa takot. Tinignan niya ang babae at sa isang iglap, nagtagpo ang kanilang mga mata. Agad napansin ng bata na may kung anong bagay sa mga mata nito na hindi niya maipaliwanag. Sa gilid naman ay tahimik lang na nakatayo si Mang Pater. Walang ekspresyon ang muka. Hindi rin lumapit, basta't nakatitig lang kay Jorem. At kahit hindi kumikilos, parang ramdam na ramdam ni Jorem na sinusukat siya. Parang tinatandaan ang bawat detalye sa kanyang murang katawan. Ngumiti ng pilit si Jorem, pero hindi mapigilan ang panginginig ng kanyang tuhod. Halika na anak. Umuwi na tayo sa bago mong tahanan. Tumango siya, tumayo na rin ang ginang at iginiya siya palapit sa pinto. At habang papalayo sila sa opisina ng tagapamahala, hindi niya maiwasan ang lumingon pa sa loob ng ampunan. Sa huling sulyap niya, nakita pa niya ang isang bagay. Si Jiro, nakasilip sa may gilid ng pinto, tahimik na umiiyak. Nang makalabas na sila ng ampunan, nakita ni Jorem ang nakaparadang isang itim na SUV sa harapan. Binuksan ng isang lalaking nakaitim ang pinto at pinasakay sila sa likuran. Maayos at malinis ang loob ng sasakyan. Malamig din ang aircon. Sa buong biyahe nila, walang halos nagsasalita. Tanging ugong ng makina at ingay sa labas ang maririnig. Matapos ang halos 3 oras na biyahe, napansin ni Jorem na unti-unting nagbabago ang paligid na kanilang dinaraanan. Papasok na sila sa mas liblib na lugar. Malayo yun sa kabiasnan. Sa labas ng bintana, halos wala nang dumadaan na sasakyan. Ang mga poste sa kalsada ay palayo na ng palayo ang pagitan. Masukal na ang paligid. Wala siyang makitang ibang tao. Humigpit ang kapit ni Jorem sa kanyang bag. Malayo pa po ba tayo? Malapit na. Ilang minuto na lang. Nandun na tayo sa bahay. Napatingin si Jorem sa salamin. Nakita niya ang sarili niya. At sa likod niya, naroon naman si Aling Doreen. Tahimik pa rin ito. Nakatingin lang sa labas, parang hindi siya narinig. Maigpit ang hawak nito sa bag na itim na nakapatong sa kanyang kandungan. Lumiko sila sa mas makipot na daan. Hindi na ito sementado. Putik at bato na lang ang kanilang nadadaanan. Sa isang banda ng daan, may makitid na ilog na halos natatakpan na ng mga damo at dahon. Sa kabila naman ay isang malalim na bangin. Pagkatapos ng ilang kurbada, huminto rin ang sasakyan sa harap ng isang malaking gate at bahay. Agad na sinalubong sila ng nakauniporming kasambahay. Nandito na tayo. Welcome sa bago mong bahay. Agad na lumibot ang mga mata ng bata. Sa harap niya ay naroon ang 1-2 palapag na bahay. Parang mga sinaunang bahay na may veranda pa sa harap at may malalaking bintana. Agad na napansin ng bata na wala silang mga kapitbahay. Aling Esme,
Pakiasikaso na lang muna itong bata. Paliguan mo at pakainin para maging maginhawa siya. Tumango ang katulong at agad na inaya ang bata. Pagpasok ng mansyon, nakasunod ng mag-asawa at nagpaiwan sa labas ng bahay ang dalawang lalaking nakaitim. Pagpasok nila sa loob ng mansyon, bumungad kagad kay Jorim ang isang maluwang na sala. Di maipagkakailang mayaman talaga ang pamilya nang umampon sa kanya. Sa isang bahagi naman ng sala, napansin niya ang isang larawan na nakaframe. Isang batang lalaki na kasing edad niya. Nakangiti ito, suot ang puting damit panlakad at nakatayo sa harap ng parehong bahay. Sino po siya? Anak namin, si Joel. May anak po kayo? Matagal na siyang patay. Naaksidente sa labas ng bahay. Diyan mismo, sa harap ng gate. Natahimik si Jorim sa kanyang narinig. Hindi niya alam kung anong sasabihin sa kanyang kaharap. Tinignan niya ulit ang larawan. Parang may lungkot sa mga mata ng bata kahit nakangiti ito. Jorim, simula nang mangyari yun, naging maingat na kami. May mga panuntunan dito sa bahay na dapat mong sundin. Bawal lumabas. Sana maintindihan mo. Ayaw lang namin na may masaktan ulit. Di ba po? May mga inampun na rin po kayo dati ng mga bata. Nandito rin po ba sila? Pwede ko po ba silang makita? Wala sila dito. Nasa ibang bahay sila. Tama na muna ang usapan. Mabuti pa ay sumama ka na muna sa yaya. Dadaling ka niya sa magiging kwarto mo. Sige po. Maraming salamat po, Aling Doreen. Mama, yan ang dapat mong itawag sa akin. Huwag kang mailang kasi pamilya na tayo magmula sa araw na ito. Tumango ang bata. Sumama na rin ito sa katulong. Inihatid siya sa kanyang kwarto sa itaas. Maayos ito. May malambot na kama, isang drawer, maliit na mesa at magandang kurtina sa bintana. Malinis din ang paligid at mabango ang mga punda at unan. Sinabihan siya ng katulong na maligo muna at magpahinga. Saka siya tatawagin kapag kakain na. Samantala, sa ibaba naman ng bahay, agad na tinipon ng mag-asawa ang kanilang mga tauhan sa sala. Parehas na seryoso ang kanilang mga muka. Makinig kayong lahat. May bagong bata na naman dito sa bahay. At gusto ko, dapat wala ng palya ang pagbabantay niyo sa kanya. Lalo na kapag wala kami ni Doreen. Huwag na huwag niyong pababayaan yung bata. Huwag niyong palalabasin sa gate. At kapag gabi, dapat narito na siya sa loob. Huwag niyong hayaan sa labas at baka maagaw pa sa atin. Naiintindihan niyo ba? Tumango ang lahat sa babae. Walang salita, pero sapat na yun para maunawaan ng mag-asawa na nakikinig ang lahat. Ibigay niyo lahat ang gusto niya. Pagkain, gamit, laruan. Lahat. Basta sa loob lang ng bahay. Pero wag niyong iparamdam sa kanya na nakakulong siya. Bantayan niyong maigi. Ayoko nang maulit yung mga nangyayari noon na nakakatakas yung ibang bata na dinadala namin dito. Tama. Siguraduhin niyo na alam niyo ang bawat galaw niya. Teka, may isa pa akong paalala. Wag na wag siyang palalapitin sa sekretong silid. Wag niyo na itong babanggitin sa bata. At kung maaari, iwasan yung pag-usapan ng bagay na nangyayari dito sa loob ng bahay. Lalo na kapag kaharap ang bata. Nagkakaintindihan ba tayo? Halos sabay-sabay na nagkatinginan ang mga tauhan. Kita sa kanilang mga mata ang bagyang alinlangan pero walang nagsalita. Sige na. Gawin niyo na lang ang mga dapat niyong gawin. Tandaan niyo ang mga bili namin. Alam niyo na, kahit bata yon, hindi dapat ismulin. Huwag niyong kakalimutan kung anong meron sa bahay na ito.
Isa-isa nang umalis ang mga tauhan at nagsimulang gawin ang kanya-kanya nilang tungkulin. Si Aling Doreen ay tumingin sa kanyang asawa. Sana, hindi siya magaya sa ibang bata. Mabilis na lumipas ang maghapon. Tahimik lang ang buong bahay. Wala namang naging aberya. Kumain si Jorem. Nakapagpahinga at bahagyang nakaikot sa loob ng bahay. Wala siyang narinig o nakita na kakaiba bukod sa pagiging tahimik ng mga tauhang nagtatrabaho sa loob ng bahay na yon. At sa pagdating ng gabi, tahimik naman ang buong bahay. Sa silid ay nakahiga na rin si Jorem. Palalim na ang gabi pero hindi siya kagad dinalaw ng antok. Ang lambot-lambot naman kasi ng kamay. Hindi ako sanay ng ganito. Mas gusto ko pa rin yung higaan dun sa ampunan. Yung matigas at amoy pawis. Ilang minuto pa ay tumayo siya at naglatag sa ibaba ng kama. Doon siya nahiga. Nang pipikit na sana ang kanyang mga mata, ay bigla siyang napabalikwas ng bangon nang makarinig ng kakaibang ingay mula sa labas ng bintana. Mahinang tunog lang yun, pero malinaw sa kanyang pandinig. Parang kalmot ng kuko sa kahoy. Teka, ano yun? Anong klaseng tunog yun? Baka pusa lang? Ay oo, pusa lang yun. Pumikit siya ulit, pilit na pinakakalma ang sarili. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali, may narinig siyang parang naglalakad. Mabibigat ang mga yabag na yun at mabagal. Tumayo si Jorem, lumapit sa bintana at bahagyang sumilip. Ngunit agad ding isinara ang kurtina nang wala siyang makita. Dahan-dahan siyang bumalik sa higaan at humiga. Tinakpan ang sarili ng kumot. Ngunit ilang saglit lang, may narinig na naman siyang isang tunog. Mula naman sa kisame, parang may gumagapang sa taas. Mabagal, madiin. Tapos may naririnig siyang parang boses. Hindi malinaw, pero pabulong. Kalma lang. Kalma lang, Jorem. Kumalma ka lang. Wala kang naririnig. Wala kang naririnig. Hindi na siya gumalaw, nanatiling nakapikit at tahimik. Pilit pinapakalma ang kanyang sarili. Kinikilabutan na siya. Napakagat siya sa labi habang hawak-hawak ang kanyang kumot. Hindi. Hindi totoo to. Hindi totoo to. Wala lang to. Wala akong naririnig. Pero ang tunog ay biglang tumigil. Ang mga boses ay medyo lumakas, pero hindi niya maintindihan kung ano ang sinasabi. Para bang may nagtatalo. May boses na galit na umiiyak. May tila nagmamakaawa. Diyos ko po. Nasaan ba ako? Bakit ganito dito? Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang kumot. Ipinatong ang isang unan sa kanyang muka hanggang sa may malakas na kalabog siyang narinig sa bubong. Parang may isang mabigat na bumagsak mula sa itaas o kaya naman ay may isang nilalang na nahulog mula sa langit at tumama sa kanilang bubong. Muntik na siyang mapasigaw dahil doon. Naramdaman niya ang bahagyang pag-uga ng kanyang kwarto. Ngunit pagkatapos nun ay biglang katahimikan ang nangibabaw sa buong paligid. Nawalang bigla ang mga kaluskos, ang ingay, ang mga boses. Tahimik na ulit ang lahat. Ilang sandali pa nang kumalma ang paligid, doon na unti-unting nakatulog si Jorem ng mahimbing. Kinabukasan ay bigla siyang nagising nang makaamoy ng mabaho. Tumayo siya at diretso sa banyo para doon sumuka. Habang nasa banyo ay narinig niyang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. May mga narinig siyang mga yabag. Anong nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba? Aling Doreen. Mama! Mama, may naamoy lang po akong mabaho. Nako, pasensya ka na. Kapag ganitong oras kasi ng umaga, may naghahakot ng basura dito sa baryo.
At yung naamoy mo, kakaalis lang. Ganun po ba? Akala ko naman kung napapano ka na. Nag-alala tuloy ako sa iyong bata ka. Pasensya na po. O sige na, maghilamos ka na dyan at pagkatapos mo, bumaba ka na ha. Nagpahanda na ako ng mainit na tsokolate para sa'yo. Tumango si Jorem kay Aling Doreen. Pagdating niya sa ibaba ay nakita niyang naghihintay na ang kanyang mama at papa sa lamesa. Nagkakape habang nagbabasa ng dyaryo ang lalaki. Napatingin ito ng taas baba nang mapansin siyang nakatayo lang siya sa tabi ng mesa. Oh, ano pag ginagawa mo dyan? Halika na't sabay-sabay na tayong kakain ng agahan. Maupo ka na. Opo, Kumusta naman ang unang gabi mo dito sa bahay, iho? hindi po ako masyadong nakatulog eh. Medyo maingay po kasi kagabi. Ano ka mo? Maingay? Anong ingay ang naririnig mo? May mga malalakas po na kalabog sa bubong. Tapos may parang nagkukuskus po ng matalas na kuko sa pader. Hay nako, iho. Nananaginip ka lang siguro ng masama. Tahimik naman ang gabi. Wala naman akong narinig na kakaiba. Pero mama, gising po kasi ako nun eh. Kaya dinig na dinig ko po ang lahat. Gusto ko po sanang malaman ng totoo. Ano pong klaseng lugar itong pinagdalhan niyo sa akin? Ligtas po ba talaga ako dito? Biglang nagkatinginan ang mag-asawa ng sandaling yon. Walang makasagot sa tanong ng bata. Oo naman. Alam mo dito sa amin, madaming iba't ibang hayop na gumagala. Yung mga narinig mo siguro kagabi ay mga hayop lang na nangangalkal dyan sa labas. Talaga po? Kung ganun, ay mga hayop din po yung narinig kong nagsasalita kagabi na galit. Ano ka mo? May narinig ka kagabi na nag-uusap? Ano namang napakinggan mo? Wala po. Parang bulong lang po kasi hindi ko po masyadong marinig. At kung may marinig man po ako, hindi ko rin naman po maintindihan. Parang hindi natin wika yung gamit. Alam ko na. Hindi mo talaga maiintindihan yon dahil yung ingay ay galing sa baryo. Kapag gabi kasi dito, masyadong tahimik ang paligid. Kaya naman yung mga ingay ay kayang-kayang itangay ng hangin. Ganun po ba yun? Oo naman. Kaya wag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. O hayan, mabuti pa ay kumain ka na. Masasarap ang mga nakahaing pagkain sa lamesa. Noon lang nakakita si Jorem ng ganong karaming putahe na sabay-sabay inihain sa isang kainan. Halos hindi niya makilala ang ilan sa mga ulam. May pritong manok, ginataang gulay na may hipon, sinigang na baboy na may usok pang bumabangon sa ibabaw ng mangkok, at isang bandihadong kanin na bagong saing. Sa amoy pa lang ay natatakam na siya at tiyak niyang masarap ang lahat. Napalunok siya habang pinagmamasdan ang mga pagkain. Hindi siya sanay sa ganitong kasaganang hapag. Sa ampunan kasi, madalas ay lugaw lang o sabaw na halos wala ng laman ang kanilang pinagsasaluhan. Kung minsan pa nga, isang pirasong itlog na hinati nila sa 2 o 3. Kaya sa harap ng masaganang agahan, ramdam na ramdam ni Jorem ang kakaibang saya at pagkasabik na matikman ang mga ito. Grabe! Para naman pong fiesta. Ang daming pagkain. Huwag ka nang magtaka. Ganyan talaga ang inihahanda naming pagkain dito. Ang totoo niyan ay konti pa yan. Kapag may handaan, malulula ka talaga sa dami ng pagkain. Tahimik na napangiti si Jorem. Dahan-dahan ay naging komportable siya. Naupo na siya at nagsimulang kumain. Wow! Ang sarap po! Ang lambot-lambot ng karne ng sinigang. Ngayon lang po ako nakatikim ng ganito kasarap, tapos ang daming karne. Sige lang, kumain ka lang. Kailangan mong maging malusog bago dumating ang araw na... Ano pong araw? Ano po yun, Mama? Ba't po kayo biglang natigilan? Wala. Ang ibig kong sabihin, dapat maging malusog bago dumating ang araw na dalawin natin yung mga kaibigan mo sa ampunan.
Oo, ganun nga yun. Ibig niyo po sabihin, dadalaw po tayo sa ampunan? Oo, dadalaw tayo. Pero sa isang kondisyon. Ano po yun? Kailangan maging malusog ka. Walang sakit, mabait, at gusto ko, palaging sumusunod ka sa akin. Yun lang. Opo, magpapakabait po ako, Mama. Gusto ko na po talaga ulit na makita si Jiro. Miss na miss ko na po siya eh. Siya nga pala anak. May pupuntahan kami ng papa mo ha. Malagang lakad to at hindi ka pwedeng sumama. Ayos lang po. Mabuti naman kung ganon. At yung bilin ko, dito ka lang muna sa loob. Iwasan mo munang lumabas dito. Hindi po ako pwedeng lumabas o maglaro po kahit po dun sa bakuran lang. Okay lang ba kung wag na muna? Wala kasing magbabantay sa iyo eh. Alam mo na, nawalan kami ng anak. Ayaw na namin mangyari ulit yon. Opo, naiintindihan ko po. Mabuti naman kung ganon. Tumango si Jorem. Pinakita ang isang pilit na ngiti. Nang matapos kumain ang mag-asawa, dali-dali na rin silang umalis kasama ang isang lalaking nakaitim. Naiwan naman ang isa pa na siyang naging bantay sa labas ng bahay. Kasama niya sa loob ang kanilang kasambahay na si Yaya Esme. Tahimik ang buong mansyon nang nakaalis ang dalawa. Umakyat na si Jorem sa kanyang silid sa itaas. Dinalan siya kagad doon ng matandang babae ng iba't ibang laruan. O hayan na, iho. Maglaro ka na lang muna ha, habang wala ang mama at papa mo. Salamat po, Lola. Ay nako, huwag mo kong tawaging lola. Ayaw ni ma'am ng ganyan. Yaya na lang, iho. Yan ang itawag mo sa akin. Umalis na ang Yaya pagkalapag niya ng mga laruan. Ngunit pagkalipas lamang ng ilang sandali, ay madaling nagsawa si Jorem sa mga laruan. Hindi siya sanay mag-isa. Sa ampunan, palagi siyang may kalaro. Laging nakikipaghabulan at taguan sa mga kapwa niya bata. Doon siya magaling. Ibinaba niya ang hawak niyang laruan na tumayo. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana at mula roon ay tinanaw niya ang malawak na bakuran ng mansyon. May mga malalaking akasya sa harap ng bahay at mga damo na hindi natabas sa paligid. At sa di kalayuan sa git, may nakita siya doong tao. Isang lalaki. Napansin niyang kakaiba ang ikinikilos nito. Para ba itong nagmamanman? Parang may inaamoy sa paligid na hindi niya maintindihan. At higit sa lahat ay panay rin ang lingon nito na para bang merong hinahanap. Teka, sino kaya ang lalaking yun? Hindi kaya magnanakaw siya? Agad na kinilabutan si Jorem sa kanyang naisip. Naalala niya bigla ang minsang nangyari sa ampunan noong pinasok sila ng mga magnanakaw. Umakyat ang mga ito sa kalagitnaan ng gabi at ninakawan ng malaking halaga ang tagapamahala. Ang pangyayaring yun ay nakaapekto ng halos 1 buwan sa kanilang budget sa pagkain. Natipid sila ng gusto sa pagkain at mga gamit sa katawan. Naku, wag naman sana. Nakakatakot yun. Ayoko na ulit maranasan yun. Napakislot si Jorem nang makitang nakatitig sa kanya ang lalaki. Tuwid ang tingin nito sa kanya, nakakunot ang noo at halos hindi kumukurap. Napaatras si Jorem sa kaba. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Yaya Esme. Oh, ano nangyari sa'yo? Ba't namumutla ka? Para ka nakakita ng multo ah. Yaya, may tao po sa baba malapit po dun sa gate. Parang kakaiba po kasi siya eh. Pwede niyo po bang tignan? Baka po kasi magnanakaw siya. Biglang nag-iba ang muka ni Aling Esme. Tumalim ang kanyang mga mata at agad siyang lumapit sa bintana. Saglit siyang sumilip at pagkaraan ay isinara ang kurtina. Jorem, makinig ka sa akin mabuti. Huwag na huwag kang lalapit sa taong yan at lalong huwag kang makikipag-usap sa kanya kung sakaling mapadpad ulit siya dito. Naiintindihan mo ba? Bakit po, Yaya? Kilala niyo po ba siya? Huwag ka nang makulit. Basta iwasan mo siya. Pero po,
Sinabi nang huwag matigas ang ulo mo. Pareho tayo malilintigan nito kung magiging pasaway ka. Wala kang alam, bata. Hindi mo alam kung paano magparusa ang mag-asawa. Kaya manahimik ka dito sa loob ng kwarto. Huwag kang lalabas at huwag ka na ulit sisilip niya sa bintana. Nagkakaintindihan ba tayo? Walang nasabi si Jorem. Mabilis na tumalikod si Yaya Esme. Padabog na isinara ang pinto ng kanyang silid. Naiwan siya na nakanganga at nagtataka sa biglang pag-init ng dugo ng matanda. Mabilis na lumipas ang oras hanggang sa sumapit na ang gabi. Naghihintay sa sala ang batang si Jorem. 9:00 na, ngunit hindi pa rin umuuwi ang mag-asawa. Nagtataka ang bata. Tumayo siya at dumiretso sa kusina kung saan naroon si Yaya Esme at nagtitimpla ng kape. Yaya Esme, hindi pa po ba uuwi sila mama? Maghintay ka na lang. Importante ang lakad nila. At huwag ka ng maraming tanong. Pero gabi na po ah. Ano po ba ang... Sinabi ko na huwag ka ng matanong. Umakyat ka na nga sa kwarto mo. Ayoko ng batang madaldal. Napayuko si Jorem. Mabigat ang dibdib niya sa pagsusungit sa kanya ng matandang katiwala. Umakyat na siya sa hagdan. Pagdating sa kwarto, dahan-dahan niyang isinara ang pinto at naupo sa kama. Pinagmasdan niya ang mga laruan sa tabi, mga stuffed toy, building blocks at remote control na kotse. Marami yun, pero kahit marami, wala siyang ganang maglaro. Napatingin siya sa mga unan at kumot. Umupo siya sa gitna ng kama at dahan-dahang humiga. Ang gabing yon ay napakatahimik. Napapikit siya saglit. Ilang sandali pa ay unti-unti nang pumatak ang mga luha sa kanyang mga mata. Gusto ko nang bumalik sa apunan. Namimiss ko na ang mga kaibigan ko. Napakagat siya sa kanyang labi, panayang ngikbi at singhot. Ayoko na dito. Ang lungkot-lungkot. Parang kulungan ng bahay nito. Oo, maraming ang pagkain. Maraming laruan. Pero wala naman akong kalaro. Wala man lang akong makausap. Tapos, ang sungit-sungit pa ng matanda. Tumagilid siya at niyakap ang unan. Jiro, kaibigan ko, bista-bista kita. Sana ibalik na lang nila ako ulit dyan. Jiro! Paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan ng kanyang kababata na naiwan sa ampunan. Sana, iba na lang ang kinuha nila. Iba na lang sana ang inampun nila. Pagkasabi nun ay humagulgol na siya ng iyak at tinakpan ng unan ang kanyang muka. Gusto niya nang tumakas palabas. Wala siyang pakialam kung saan siya mapadpad, basta malayo lang siya sa bahay na yun. Ngunit mas lalong lumakas ang iyak niya nang maisip na hindi niya magagawa yun, lalo na't may bantay na palaging nakatayo sa may pintuan. Ilang minuto ang lumipas, biglang may narinig siyang ingay mula sa labas. Maihinang yabag yun, tapos parang may tumutunog na maliit na bell. Sunod-sunod. Palakas ng palakas ang tunog, parang papalapit. Napabalikwas siya ng bangon at mabilis niyang tinungo ang bintana. Inililis niya ang kurtina para makita kung ano ang nangyayari sa labas. Isang prosesyon. Maraming tao, dahan-dahang naglalakad sa kalye. Ang simula nito ay nasa tapat ng kanilang gate. Hala, anong mga yan? Anong ginagawa nila? Lahat ng mga taong nakikita niya ay nakasuot ng mahahabang itim na abito, parang damit ng isang sinaunang pari. Sa gitna ng prosesyon, may mga taong nakasuot ng maskara ng hayop. May maskarang hugis ng ulo ng kambing, ng baboy ramo, ng kalabaw at iba pa. Bigla siyang kinabahan sa kanyang nasaksihan. Ang karamihan sa kanila ay nakabitbit ng krus pero baliktad. Ang iba naman ay may hawak na puting tela, pero sa dulo nito ay parang may bahid ng pulang mantsa. Ano kaya yun?
Napatitig ang bata sa mga yon, ngunit muntik na siyang matumba sa gulat nang makitang halos sabay-sabay na lumingon sa kanya ang mga taong nasa prosesyon. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Parang naramdaman ng mga itong nakasilip siya sa bintana. Nanlaki ang mga mata ni Jorem at biglang nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Tapos mula sa di kalayuan ay narinig niya ang sunod-sunod na malalakas na alulong ng aso. Hindi niya na alam ang kanyang gagawin. Diyos ko, Diyos ko! Tulungan niyo po ako! Diyos ko, natatakot na po ako! Sa kanyang huling panalangin, naikilos niya ang kanyang mga paa ng paatras. Nanginginig siya. Nang makabawi, ay mabilis niyang isinara ang kurtina at sumubsob sa kama. Tinakpan niya ng kumot ang kanyang buong katawan. Hindi ko na kaya to. Ba't ang daming nangyayaring kakaiba sa lugar na to? Natatakot na talaga ako. Mabilis ang tibok ng puso ni Jorem habang nakatalukbong sa ilalim ng kumot. Pawis na pawis ang kanyang noo kahit malamig ang gabi. Pilit niyang pinipikit ang kanyang mga mata pero hindi niya maalis sa isipan ang mga muka ng mga nakamaskara, ang mga krus na baliktad at ang kakaibang posisyon sa labas. Naririnig pa rin niya ang malalakas na yabag, sabay-sabay na nagmamarcha. Sa di kalayuan, may humahabol na alulong. Hindi lang isa, kundi parang sabay-sabay na aso o hayop na umiiyak sa ilalim ng buwan. Lumipas pa ang ilang minuto. Tahimik na, pero hindi pa rin siya mapakali. Sinubukan niyang matulog, pero hindi siya dalawin ng antok. May hindi normal na nangyayari sa lugar na to. Ayoko na talaga dito. Biglang sumagi sa isip niya ang tumakas. Dahan-dahan siyang lumakad papunta sa pintuan ng kanyang kwarto. Binuksan niya yon ng maraan. Sumilip siya sa pasilyo. Madilim na. Tahimik na rin. Bumaba siya sa hagdan. Iniingatang huwag lumika ng kahit na anong tunog o ingay. Nang makarating siya sa sala, napansin niyang patay na ang lahat ng ilaw doon. Lalong lumakas ang loob niya. Tamang-tama. Tulog na silang lahat. Ngayon, may pagkakataon na ako para tumakas. Sumilip siya sa pinto ng bahay, pero nanlaki ang kanyang mga mata. Naroon pa rin ang bantay. Nakaupo sa silya. Nabigla siya sa nakitang anyo nito. Parang nagbago ang itsura nito. Hindi na ito mukhang tao. Hulubot ang muka. Namumula ang mga mata at may pangil ang kanyang bibig. Sa takot ni Jorem ay bigla siyang napaatras. Ngunit sa kanyang pag-atras ay nasagi niya ang florera. Nahulog ito at nabasag. Kasunod nito ay ang biglang pagsindi ng ilaw. Sabay na nakita niya si Aling Esme na tumakbo palapit sa pinto at isinara ang pintuan. Saka ito tumingin sa kanya. Seryoso ang mukha nito at galit na galit ang aura. Ano bang ginagawa mo, Jorem? Magpapahangin lang po sana ako sa labas eh. Bigla siyang nilapitan ng babae at hinawakan siya sa braso. Kinaladkad siya, paakyat sa hagdan. Aray! Aray, masakit po! Saan niyo po ako dadalhin? Sa kwarto mo! At doon ka lang dapat! Pagpasok sa kwarto, isinara nito ang pinto ng malakas at naghalokip-kip sa harap niya. Ano bang iniisip mo, ha? Saan ka pupunta? Tatakas ka, no? Hindi po. Sinungaling! Akala mo ba makakatakas ka dito ng basta-basta? Ayoko na po dito. Gusto ko na pong umuwi sa ampunan. Umuwi? Ito na ang bahay mo, Jorem. Hindi na sa ampunan. Ano bang mali, ha? Bakit gusto mong umalis? Lahat naman ibinibigay sa'yo. Ano? May kulang pa ba? May gusto ka ba? Pagkain, laruan? Ano? Sabihin mo kung ano pa ang kailangan mo. Kailangan ko po yung mga kaibigan ko. Ayoko na po sa bahay na to. Para po akong nakakulong. Para po akong isang preso. Preso?
Alam mo ba, kung hindi kita pinigilan kanina, baka bangkay ka na ngayon. Ano po? Ano pong ibig niyo sabihin? Ibininin sa akin na manahimik. Sa maniwala ka't sa hindi, ayoko mapahamak kang bata ka. Kaya sasabihin ko to sa'yo. Ang buhay sa labas ng bahay na to, masyadong mapanganib. Ano po bang meron dito? At yung bantay po sa labas, hindi po siya mukhang tao. Iba po yung itsura niya. Saka yung mga tao po sa prosesyon, may kakaiba po sa kanila. Kitang-kita ko po. Hinaan mo lang ang boses mo dahil baka mamaya may makarinig sa atin. Ano po bang meron dito, Yaya Esme? Tumigil ka na sa kakatanong. Hindi mo kailangan malaman ang lahat. Paano ko po maiintindihan ng lahat kung di niyo naman po ipapaliwanag sa akin? Gusto ko lang naman pong malaman kung ano po ang totoong nangyayari at kung bakit ganito po ang lugar na to. Parang bangungot. Bakit dito po ako dinala? Napabuntong hininga si Yaya Esme. Lumapit siya kay Jorim at hinawakan ang magkabilaang balikat nito. Makinig kang mabuti sa sasabihin ko, bata. May mga bagay sa mundong ito na hindi para sa mga batang katulad mo. Ang bahay na ito, protektado ka dito. Pero sa labas hindi na ako makakasiguro. Mapanganib. Ano pong mapanganib? Nangako sa akin si Mama at Papa na idadala nila ako sa isang magandang lugar. Ito po ba yung magandang lugar na sinasabi nila, Yaya Esme? Ito po ba? Makinig ka na lang. Kung ayaw mo mamatay ng maaga, kaya huwag kang gagawa ng ikakapahamak mo. Kung sinabi nilang huwag kang lalabas, huwag kang lalabas. Kung sinabi nilang huwag kang makialam, huwag kang makikialam. Ito na ang huling babala ko sa iyo, Jorem. Pababayaan na kita sa susunod at aayaang mamatay. Ano po? Mamatay? Bakit kailangan ko mamatay kung lalabas lang naman po ako? Bakit maski dyan lang sa bakuran bawal ako? Sa tingin ba nila makakakit ako sa mataas na gate na yan para tumakas? Mabuti pa po. Tulungan niyo po ako, Yaya Esme. Gusto ko na po talagang umuwi sa ampunan. Hindi ka na makakabalik. Hindi na pwede. Ang bantay, hindi po siya tao. Yung mga nasa prosesyon po, hindi rin po sila tao lahat. Ano bang sinasabi mo? May matanda po sa ampunan. Si Tatang Doming po. Janitor po siya doon at hardinero na rin. Madalas po siyang magkwento sa amin ng mga tungkol sa kababalagan at lalo na po sa iba't ibang kwentong aswang. Yung nakita ko kanina, mga aswang po sila. Mga aswang po sila, Yaya Esme. Tumahimik ka! Huwag ka magsalita ng ganyan! Teka po, pati po ba kayo, Yaya? Kabilang din po kayo sa kanila? Hindi! Pagkasabi nun, ay lumabas na si Yaya Esme sa silid at naiwan siyang mag-isa sa kwarto. Tumakbo na siya sa kama at muling nagtalukbong ng kumot. Tanghali na nang magising si Jorim. Pagtingin niya sa orasan sa tabi ng kanyang kama ay 10:00 na ng umaga. Mabigat pa rin ang pakiramdam niya, hindi lang dahil kulang siya sa tulog, kundi dahil sa kaba at takot na bumalot sa buong katawan niya mula kagabi. Napahawak siya sa tiyan niyang kumakalam. Gutom na siya, pero hindi siya makakilos. Ayaw niyang lumabas ng kwarto. Natatakot siya sa maaaring makita niya ulit, lalo na sa bantay sa may pinto, ang nilalang na may pangil at may sungay. Hindi rin niya makalimutan ang mga sinabi sa kanya ni Yaya Esme, ang mga pagbabanta nito at pananakot. Paano kaya ako makakatakas sa bahay na to? Anong gagawin ko? Gusto ko na talagang bumalik sa bahay ampunan. Gusto ko na makita ang mga kaibigan ko, lalong-lalo na si Jiro. Bulong niya sa sarili habang yakap ang kanyang tuhod. Bigla niyang narinig ang ugong ng sasakyan sa labas. Pumalabog ang gate. Pumasok ang sasakyan. Maya-maya pa ay narinig na niya ang boses ni Mang Peter at Aling Doreen.
Hindi. Nakabalik na sila. Nalungkot ang mukha ni Jorem. Ayaw niyang salubungin ang dalawa. Mas gusto niya sanang manatili na lamang sa loob para magtago sa ilalim ng kumot. Pero may narinig siyang boses ng batang lalaki mula sa ibaba. Napakunot siya ng kanyang ulo. Tama ba yung naririnig ko? May bata? Tumingin siya sa pinto at sa hindi niya inaasahan, biglang pumihit ang doorknob. Bumukas ito. Si Yaya Esme ang naroon, nakatayo sa bungad. Bangon ka na muna at bumaba. Dumating na sina Ma'am at Sir. Hinahanap ka. Ayoko pong bumaba. Bakit naman? Dahil ba to sa nangyari kagabi? Basta po, ayoko pong lumabas. Sige na. Bumaba ka na. Inayos ko na yung gulo kagabi. Talaga po. Pero yung bantay po, baka magsumbong po siya. Baka... Ako nang bahala doon. Wala ka nang dapat pang alalahanin. Sinabi ko na sa'yo, hindi mo ko dapat nakatakutan. Basta makinig ka lang sa akin. Saka nga pala, kung ano man yung nakita mo kagabi, hindi mo na yun kailangan pambanggitin sa kanila. Pero bakit po? Ang totoo po niyan, gusto ko pong tanungin sa kanila kung bakit nila ako dinala dito. Eh, dami po palang aswang dito. Pinigilan siya ni Yaya Esme. Inilapit nito ang muka sa kanya. Tumahimik ka, Jorem. Wala kang nakita. Wala. Pero... Tahimik. Bahagyang tumango si Jorem kahit labag sa kanyang loob. Pero nagkakaintindihan na sila ng matanda. Ngayon bumaba ka na. Naroon na sa baba ang mga magulang mo. Kasama nila ang bago mong kapatid na si Benjamin. Kapatid? Oo. May dala silang bagong bata rito. At mukhang inampun din yata nila. Mukhang mas bata pa sa'yo ng kaunti. Tiyak ko na mas makulit sa'yo yun. Siguro naman ay hindi ka na maiinip ngayon dahil kinuhanan ka na kaagad ng kalaro. Talaga po? Oo nga. Sige na, halika na. Sabay na tayong bumaba. Napilitan ng tumayo at lumapit si Jorem sa matanda. Inakbayan naman siya nito at sabay silang bumaba ng hagdan. Nakita niya na nakaupo sa sopa ang mag-asawa at nasa tabi nila ang isang batang naglalaro na nasa edad 5 hanggang 7 taong gulang. Pagbaba niya ng hagdan ay tumingin sa kanya ang bata. Mukhang inosente ito at walang muwang. Lumapit kagad sa kanya si Aling Doreen at niyakap siya. Anak, mabuti naman at bumaba ka na. Heto ipapakilala ko sa iyo ang bagong miyembro ng ating pamilya. Siya ay si Benjamin. Saglit na natahimik si Jorem. Tinignan niya si Benjamin na ngayon ay bahagyang nakangiti sa kanya. Saan po siya galing? Sa ampunan din po ba? Hindi anak. Anak siya ng pinsan ng papa mo. Wala na siyang matirahan, kaya dito na muna siya sa atin. Doon kami galing sa lamay ng mama niya, kaya hindi kagad kami nakauwi. Ilang taon na po siya? 6 years old pa lang siya. Ikaw ang kuya niya, kaya sana pakitunguhan mo siya ng maayos ha. Samahan mo siyang maglaro. Samahan sa pagkain at sa kabantayan mo kapag may ginagawa si Yaya Esme. Sumunod na lumapit sa kanya si Mang Pater at tinapik siya sa balikat. Mabuti pa, tara nang kumain. May pasalubong kaming masarap na pagkain. Halika na anak. Tumango si Jorem kahit pilit. Pero habang nakatayo siya sa sala, napansin niyang nakasilip si Yaya Esme mula sa kusina. Nakatingin sa kanya. Hindi ito ngumingiti, ni halos hindi kumukurap. At alam ni Jorem, binabantayan siya ng matanda. Tumungo na sila sa kusina. Naabutan nilang nakahanda na at nakaayos na ang mga kubyertos at plato sa lamesa. Naupo na sila at naghintay ng ihahain ni Yaya Esme. Nabaling ang atensyon ni Aling Doreen sa kanilang matandang katulong. Yaya Esme, kumusta naman kayo dito kagabi? Wala bang naging problema? Wala naman po, Mama. Tahimik po at maayos naman po ang lahat. Tahimik?
Sigurado ka? Opo, ma'am. Bakit sabi sa akin ng gwardya, may narinig daw siyang tunog ng nabasag na vase? Napalingon si Jorem. Kinabahan siya. Nag-aalala na baka ibisto siya ng matanda. Alam niyang sinusubukan ni Aling Doreen na hulihin kung may anomalya sa bahay habang wala siya. Napalunok si Yaya Esme. Ilang segundo siyang hindi nakapagsalita. Ako po yun, ma'am. Ako po nakabasag ng vase. Hindi ko po sinasadya. Yaya, matagal ka na sa amin. Alam mo na ang patakaran ko, hindi ba? Tahimik na tumango si Yaya Esme. Kapag may nasira ka sa bahay, kailangan mo yung bayaran. Alam mo na kung ano ang ibig kong sabihin. Napayuko si Yaya Esme. Napansin ni Jorem na biglang tila nanginig ang kamay ng matanda. Parang kinakabahan ito sa harap ng kanyang mama. Opo, ma'am. Naiintindihan ko po. Pero bibigyan kita ng pagkakataon. Patatawarin kita. Basta ipagluto mo ko ng masarap na ulam mamayang gabi. Yung paborito ko. Opo, ma'am. Maghahanda po ko. Pero, ma'am, Hindi na natuloy ni Yaya Esme ang sasabihin. Tinitigan siya ni Aling Doreen ng mariin. Agad na tahimik ang matanda. Bantayan mong mabuti ang mga bata, Yaya Esme. Ayokong may kung ano-anong nangyayari habang wala kami. At ikaw naman, Jorem. Gusto mo naman siguro ng maayos at masayang pamilya, hindi ba? Opo. Ibibigay ko sa iyo yon. Basta lagi ka lang makikinig sa amin ng papa mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Mama. Umalis na si Yaya Esme para kunin ang mga pagkaing inihain sa pamilya. Nang matapos ilapag sa lamesa ang huling putahe at ang inuwing pagkain ng mag-asawa, tahimik itong lumabas ng bahay. Naiwan sa lamesa ang apat. Tahimik silang kumain. Matapos kumain, tumayo si Aling Doreen at kinuha ang mga pinagkainan. Si Mang Pater naman ay lumabas sandali para magyosi. Habang nasa labas siya, biglang may humintong sasakyan sa tapat ng bahay. Rinig ng lahat ang preno at ang pagbukas ng gate. May dumating po. Oo, anak. Pero hayaan mo na yon. Ando naman ang papa mo sa labas. Di nagtagal ay bumalik sa loob si Mang Pater. Seryoso ang muka. Doreen, kailangan daw natin pumunta kina Kapitan. May kailangan daw pag-usapan. Ngayon na ba? Oo, sabi urgent daw eh. May nangyari daw sa looban. Bakit? Ano nangyari? May problema na naman kaya? Hindi ko alam eh. Wala naman sinabi sa akin yung kausap ko kanina. Basta daw pumunta na lang tayo doon para makita natin. Pwede ba nating isama si Jorem para makapamasyal naman siya sa looban? Sige. Po, isasama niyo po ako? Oo, anak. Para naman makita mo yung buong baryo. Ano? Tara? Sige po. Sige na, magbihis ka na. Bilisan mo ha. Hihintayin ka namin. Opo. Mabilis na umakyat si Jorem sa kanyang silid para mag-ayos ng kanyang sarili. Halatang sabik siya na makapamasyal at medyo kabado sa biglang paanyaya. Samantala, tinawag naman ni Doreen si Aling Esme at mahinahong ibinilin ang ilang gagawin sa loob ng bahay habang nasa labas sila. Ilalabas ko mga bata. Malaya mo magagawa yung sinasabi ko sa'yo. Opo, ma'am. Sarapan mo ha. Tulad ng dati. Ako na po ang bahala. Matapos ang lahat ng paghahanda, sumakay na sila sa van. Tahimik lang si Jorem habang nakaupo sa likuran, katabi ang kanyang ina at kapatid. At habang binabaybay ang kalsada, sakay ng kanilang sasakyan, napansin niyang unti-unting nagbabago ang paligid. Sa pagpasok nila sa looban, nakita niyang dikit-dikit na ang mga bahay. Sa kalsada, walang batang naglalaro, walang mga tumatakbong paslit, wala siyang naririnig na nagtatawanan. Agad niyang napansin ang ilang kabahayan na may mga nakadungaw na bata sa bintana. Bigla siyang kinabahan, parang nakita niya ang sarili niya sa kanila.
Nakakulong, di makalabas, malungkot ang mata ng mga bata. Ang ilan pa nga ay namumugto, parang kagagaling lang sa iyak. Napabuntong hininga si Jorim. Hindi niya inaasahang ganito pala ang itsura ng looban. Malayo sa iniisip niyang masayang baryo na puno ng buhay at ingay. Tahimik siyang napatingin sa kanyang ina at kay Mang Peter. Pareho ring seryoso ang muka ng mga ito. Ganito pala dito. Akala ko, Mama, tayo lang po nakatira sa baryo na to eh. Nako, hindi mo lang alam. Dati mas marami pa ang tao dito. Kaso yung iba, lumipat na ng lugar kasi merong... Dorin, narito na tayo. Huminto ang van. Napanganga si Jorim nang bumungad sa kanila ang isang kalunos-lunos na tanawin sa harap ng bahay ng kapitan. Bumaba si Mang Pater kagad. Naiwan naman ang mag-iina sa loob ng van. May mga bangkay na nakahandusay sa lupa. Napasinghap si Jorim. Agad na tinakpan ng kanyang ina ang mga mata niya, pero huli na. Pero Mama, nakita ko na po. Nako, pasensya ka na anak. Hindi ko sinasadyang makakita ka ng ganito karahas na bagay. Hindi ko alam na may ganitong nangyari. Ayos ka lang ba? Nakakatakot po. Pero ayos lang po ko. Ay, salamat naman. Mabuti na lang at nakatulog itong kapatid mo. Hindi niya makikita ito. Mama, ano po nangyari sa kanila? Hindi ko pa sigurado. Makikipag-usap pa ang papa niyo sa kanila. Hintayin na lang natin, anak. Mama, tignan niyo po yung katawan nila oh. Parang may mga latay ng latigo kaso bakit ganun? Parang may paltos. Parang napaso o nasunog. Huwag mo na silang tignan. Baka kung mapano ka niyan eh. Pagkalipas ng ilang sandali, ay bumalik si Mang Pater sa loob ng sasakyan. O ano, Pater? Ano raw ang nangyari? Umatake na naman yung peste. Babalik ako sa loob. Pinag-uusapan namin ngayon kung paano huhulihin ang peste na yun. May kinuha lang sa loob ng sasakyan ang lalaki at mabilis din bumalik sa loob ng bahay ng kapitan kung saan nagaganap ang pulong kasama ang ilang opisyal at residente sa baryo. Naiwan silang mag-iina sa loob. Mama, ano po yung sinasabi ni Papa na peste? Merong gumagalang serial killer dito sa baryo. Ano po? Serial killer? Yung pumapatay po ng walang dahilan? Naku, nakakatakot naman po yun. Napaisip si Jorim. Naguguluhan sa kanyang mga nakikita at napapakinggan. Yung prosesyon kagabi, yung itsura ng bantay at ang nakitang mga bangkay ay hindi niya na mapag-ugnay-ugnay. Kaya nga ibinilin ka talaga namin kay Yaya Esme nung umalis kami. Siyempre, di ba? Bago ka lang, baka bigla kang mainip, umalis ka, o kaya ay tumakas. Mapapahamak ka sa labas kapag ginawa mo yon. Mabuti na lang at mabait kang bata, Jorim. Napayuko ang bata sa kanyang narinig dahil alam niya na nagtangka naman talaga siyang tumakas kagabi. Nakita niyo na po ba kung sino po yung pumapatay sa mga tao sa baryo? Hindi pa, iho. Pero may nagsabi. Isa lang daw ang may gawa niyan. Isa lang? Sino po? O ano po? Mabangis po ba na hayop? Yun nga ang akala namin nung una. Isang mabangis na hayop. Pero may nakakita sa kanya eh. Isang lalaki daw. Lalaki? Pero parang hayop po kung pumatay. Kaya nga. Nakakatakot naman po siya. Oo, kaya mag-iingat ka rin. Hindi natin alam kung kailan siya muling lalabas o kung nasa paligid lang siya at nanonood. Tumango si Jorim. Pagkatapos ay tumahimik at umusal ng isang maikling panalangin. Napansin naman siya kagad ni Aling Dorin. Anong ginagawa mo? Ipinagdarasal ko po sila. Kawawa po kasi. Huwag mong gawin yan. Nagulat si Jorim sa biglang pagsigaw ng kanyang ina. Hindi nila kailangan ng dasal. Mas lalo mo lang silang ipapahamak dyan sa ginagawa mo. Naputol ang sasabihin ni Aling Dorin. Parang may bumara sa kanyang lalamunan. Tumikim siya at ibinaling ang tingin sa labas. Parang pinipigilan nito ang sarili
na magsalita. Tumahimik na si Jorem, ngunit halata sa kanyang muka ang pagtataka at pagkabahala. Gusto pa niyang magtanong. Gusto niyang maintindihan kung bakit hindi kailangan ng mga patay ang kanyang dasal. Pero natakot siyang mag-usisa nang makitang sumeryoso na ang muka ng kanyang ina. Matapos ang ilang sandali, nakita na nila ang paglabas ni Mang Pater sa loob ng bahay. Pagpasok ng lalaki sa kanyang sasakyan, tinapik nito ang balikat ng asawa. Sasama ako sa ronda mamayang gabi. Isasama ko ang mga bantay. Kailangan mahuli na ang lalaking yun para matigil ng patayang to. Madulas ang lalaking yon. Parang palos. Hindi mahuli-huli. Kaya nga Mabuti nga yung ganyan. May ronda para kahit papano mabawasan ang takot dito sa baryo. Sana naman ay mahuli nyo. Tumango si Mang Pater bago pinaandar ang sasakyan. Tahimik ang naging biyahe nila pauwi. Sa sasakyan, walang nagsalita ni isa. Si Jorem nakatanaw lang sa labas. At pagdating nila sa bahay, ni hindi siya nagsalita. Umakyat na siya sa kanyang silid. Sa loob, nahiga siya ng dahan-dahan. Nakatingin sa kisame, tahimik lang siyang nakahiga. Magulo ang kanyang isip. Pagdating ng hapunan, ay tinawag na siya ni Aling Esme. Pagbaba niya, naroon na sa mesa ang mag-asawa at si Benjamin. Ang bango ng ulam. Agad na sambit ni Jorem nang inilapag ni Yaya Esme ang mainit na sabaw sa mesa. Kumukulo pa ito. Kakaiba ang aroma nito sa pang-amoy ng bata. Para siyang natutukso na kumain. Jorem, halika na. Kumain ka na rin. Hindi agad nakakilos ang bata dahil nakita niya kung gaano kasabik ang mga magulang niya na kumain. Agad na sumalok ng sabaw si Mang Pater at nilantakan ang laman nito. Kitang-kita ni Jorem kung paano tumulo ang sabaw sa gilid ng bibig nito habang ngumunguya. Sarap na sarap ito at para bang hayok na hayok. Sumunod si Aling Durin, nakangiti pa habang kumakain, napapapikit pa habang sumusubo. Si Jorem nakatayo pa rin, hindi gumagalaw, napatingin lang siya kay Aling Esme. Umupo ka na, iho. Halika na. Tinapik siya ni Aling Esme sa balikat, hindi malakas pero mariin. Pag-upo niya, sasalok na din sana siya ng sabaw, ngunit pinalo ni Aling Esme ang kanyang kamay. Huwag mong tikman yan. Hindi para sa iyo ang putahin yan. Pumili ka na lang ng ibang ulam dyan. Natigilan si Jorem, napatingin kay Aling Esme, tapos kay Aling Durin at Mang Pater. Ngunit tila walang naging reaksyon ng mga magulang niya sa pagsaway sa kanya ni Aling Esme. Bakit po? Bakit po bawal sa akin? Huwag ka na sabing magtanong. Gawin mo na lang kung anong sinasabi ko. Ang tigas talaga ng ulo mo eh. Sige na, kumain ka na lang ng iba dyan. Opo, sige po. Napilitan nitong kunin na lang ang pritong isda sa mesa pero hindi inaalis ang tingin niya sa sinabawang pagkain na nasa harapan ng kanyang mga magulang. Habang pinipilit nguyain ang tuyong isda, napanganga siya sa kung paanong kumain si Mang Pater at Aling Durin. Parang gutom na gutom. Si Mang Pater nakayuko habang kinakain ang mga laman sa kanyang mangkok. Pagkaubos ng sabaw, ibinagsak nito ang kutsara at dinukot gamit ang kamay ang natitirang laman. Parang hindi sapat ang mga kubyertos sa kasabikan niyang lamunin ang karne ng nilagang ulam. Tumutulo ang sabaw sa kanyang baba, umaagos hanggang leeg, pero hindi man lang siya nag-abalang punasan nito. Si Durin naman ay tila nasa ibang mundo. Napapapikit ito habang ngumunguya na para bang ninanamnam ng maigi ang bawat hibla ng laman. Minsan ay may mga piraso pang dumidikit sa kanyang pisngi, pero baliwala lang yun sa kanya. Sa halip ay dinidilaan niya ito, kinukurot pabalik sa bibig. Napakunot ang noo ni Jorem. Nagtataka siya sa ikinikilos ng dalawa. Napatingin siya sa karne. Napansin niyang hindi normal ang itsura nito. Matigas at malaki ang mga buto, parang malaking hayop, at ang karne ay mapusyaw na pula,
halos kulay kalawang pa ang iba at may hibla ng kulay abo na parang ugat o litid na hindi pa tuluyang naluluto. May nakita siyang isang piraso ng karne na parang daliri. May kuko. Napasinghap siya. Magtatanong sana siya, ngunit sumenyas ang matanda sa kanya. Inilagay nito ang kamay sa bibig. Kumain ka lang. Magpakabusog ka. Pagkasabi nun ay bumalik si Aling Esme sa kanyang ginagawa. Parang baliwala lang dito ang kakaibang nangyayari. Napatingin siya kay Benjamin. Nakayuko ito. Kinakalikot ang kanin sa plato niya na parang walang gana. Pero paminsan-minsan sumusulyap din ito sa mag-asawa at sa bawat sulyap ay kita ang kaba sa mga mata nito. Muling lumingon si Jorem sa nilagang ulam. Sa pagkakataong ito, nakatingin siya habang iniaangat ni Mang Pater ang isang malaking buto. Mahaba, baluktot at may laman pa sa dulo na sinisipsip niya. Tapos ay ngumiti. Grabe! Ang sarap talaga! Itong paborito ko, tuhod. Malambot at malasang malasa. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Masarap talaga kapag bata pa. Mabilis na tinapos ni Jorem ang pagkain niya ng isda sa kanyang plato. Kahit pa ilang beses siya muntik mabulunan dahil tila ayaw bumaba ang pagkain sa kanyang lalamunan. Para siyang nasusuka. Lumayo si Aling Esme at inayos ang ilang mga nagamit na kaldero at kaserola. Sinundan siya doon ni Jorem. Hindi siya makatiis na hindi magtanong. Iyaya, ano po ba talaga yung kinakain nila? Huwag mo nang alamin, iho. Manahimik ka dyan sa tabi at huwag mo kong kulitin. Natapos na rin ang hapunan. Tumayo na si Mang Pater at pinunasan ang kanyang bibig. Aalis na muna ako. Sasali ako sa ronda ngayong gabi. Isasama ko ang mga bantay. Kailangan ba talagang kasama ka? May iiwan kami dito sa bahay? Hindi pwedeng yung dalawa na lang ba ang ipadala mo? Hindi, Doreen. Kailangan na natin dagdagan ang pagbabantay. Baka makalusot na naman yung hayop na yun eh. O sige, mag-iingat ka. Bumalik kayo kagad. Umalis na si Mang Pater. Naiwan si Jorem sa sala. Kasama ang 3 pang lalaki. Jorem anak, magpahinga ka na. Gabi na. Po, pero mag-aalas 8 pa lang po, Mama. Hindi pa po ako inaantok eh. Pwede po bang dito po muna ako? Hindi anak, umakyat ka na at matulog. Masamang nagpupuyat sa gabi. Sige po. Sandali lang. May sasabihin pala ako sa'yo. Ano po yun? Makinig kang mabuti. Tandaan mo to, ha? Huwag na huwag kang magbubukas ng pinto o bintana, lalo na doon sa kwarto mo, kahit na anong mangyari. Opo. Alam mo naman na nangyari sa baryo, di ba? Nasabi na namin sa'yo na may gumagalang serial killer dito. Opo, Mama, alam ko po. Huwag po kayo mag-alala. Hindi po ako magbubukas ng mga bintana at pinto. Mabuti naman. Saka nga pala, kahit anong ingay ang marinig mo sa labas, huwag kang titingin o sisilip. Naiintindihan mo ba? Kailangan nating mag-ingat. Ayokong may masaktan kahit na isa sa atin. Opo. Sige na, pumanik ka na sa kwarto mo. Matulog ka na mahimbing. Sige po, Mama. Aakyat na po ako. Tahimik siyang umakyat sa itaas. Dahan-dahan ang bawat takbang na para bang ayaw niyang makalika ng kahit na anong tunog. Pagpasok niya sa kanyang silid, isinara niya kagad ang pinto at inilak ito, tulad ng bilin ng kanyang ina. Paglapit sa bintana, sinilip niya sandali ang labas. Madilim, malamig at tahimik. Naglakad na siya papalapit sa kama. Nahiga, nagkumot at nagkulong. Ngunit pagkalipas ng ilang oras, bigla siyang naalimpungatan at nahirapan na siyang bumalik sa pagkakatulog. Nainip si Jorem. Lumabas siya ng kanyang kwarto. Naglakad pababa sa hagdan para kumuha ng maiinom. Patay na ang mga ilaw sa ibaba ng bahay. Pero habang papunta siya sa kusina, napansin niyang bahagyang nakaawang ang pinto sa ilalim ng hagdan. Tila nakalimutan na patayin ng ilaw sa loob.
Natigilan siya. Iniisip kung papasok ba o hindi. Hanggang sa napagdesisyonan niyang pumasok. Marahan niyang itinulak ang pinto. Sa loob ay may nakita siyang malalaking kabinet at sa isang sulok ay may 3 malalaking freezer. Lahat kulay puti, may kandado, pero hindi lahat ay nakasara. Napansin niya ang isang kahon malapit sa kanyang kinatatayuan. May mga nakatapon sa tabi nito na tila mga litrato. Marahan niyang isinara ang pinto at maingat na lumod at pinulot ang mga larawan. Teka, sino tong mga to? Mga bata ang nasa larawan, iba't ibang muka, iba't iba ang edad. May ibang pamilyar sa kanya. Isa-isa niya itong sinipat. May mga petsa sa likod. Binuklat pa niya ang ibang nasa kahon at nakita niya ang ilang piraso ng adoption paper. Hindi kaya inampun din nila ang mga batang to? Pero nasan sila ngayon? Napakapit siya sa dibdib. Napatingin sa mga freezer. Lumapit siya doon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang takip ng isa. Amoy pa lang, alam na niyang may mali. At nang bumukas ito, napanganga siya nang makitang may lamang karne. Pero hindi karne ng hayop, kundi karne ng mga tao. Napaatras siya, natapilok at napaupo sa sahig habang pinipigilan ang sarili na masuka. Biglang may narinig siyang mga yabag. Papalapit. Agad siyang gumapang papunta sa likod ng isang kabinet. Nanginginig at pinipigil ang kanyang mabilis na paghinga. Bumukas ang pinto. Pumasok sina Aling Doreen at Yaya Esme. Kita mo? Sinasabi ko na nga ba. Iniwan mo na naman bukas itong kwarto na to. Ano ka ba, Yaya Esme? Hindi ka ba talaga nag-iisip? Pasensya na po, ma'am. Hindi na po talaga mauulit. Oh, bakit ka nanginginig? Natatakot ka ba sa akin? Hindi po. Hindi po, ma'am. Dapat lang. Kasi matagal ka na sa amin, hindi ba? Dapat lang sanay ka na dito. Halika na. Check natin yung mga stock natin. Oh, tignan mo. Bukas pa itong isang freezer. Hay nako, Yaya. Siya, sige na. Buksan mo tong ibang freezer. Tumango na lamang si Aling Esme pero halatang kabado. Naglakad ito papunta sa kabinet kung saan niya itinatago ang mga susi. Ngunit nagtaka siya nang mapansing tila may anino sa likod nito at may narinig siyang impit na paghinga. Kinabahan ng matandang babae. Napalingon siya sa among babae na noon ay abalang-abala sa pag-check ng laman ng bukas na freezer. Lumapit siya ng dahan-dahan at doon sa likod. Nakita niya si Jorem, nakadapa, nakasiksik sa isang sulok at kitang-kita ang takot sa mata ng bata. Nanlaki ang mga mata nila nang magtama ang kanilang mga paningin. Nagkatitigan sila, parehas na namutla at walang kumikibo. Yaya, ano ba? Bakit ang tagal mo? Andyan na po, ma'am. Kinuha ng matanda ang susi at binuksan ang freezer. Kagad na sinilip ni Aling Doreen ang laman. Maayos pa mga karne dito. Aabot pa ang mga ito sa piyesta. Pandagdag sanda at ipapakain natin sa mga tao. Pero yung nasa unang freezer, may iba doon na parang nagsisimula ng mabulok. Sayang, ilagay mo na lang sa plastic. Tamang-tama bukas, may maghahakot ng basura. Isama mo na sa mga itatapon. Opo, ma'am. Ako na pong bahala. Alam ko naman po ang gagawin. O sige, ikaw nang bahala dito. Babalik na ako sa kwarto ko. Pero bago yon, salamat Yaya Esme. Ano po, ma'am? Salamat sa masarap na ulam kanina. Nabusog kami ng asawa ko. Sa susunod ulit, ha? Opo, ma'am. Ipagluluto ko na lang po kayo ulit. Maya-maya ay lumabas na si Aling Doreen. Pagkaalis nito ay hindi na muna umalis si Aling Esme. Lumapit siya sa freezer at binuksan ito. Agad na bumungad sa kanya ang amoy malansa at masangsang na amoy. Tumulo ang luha ni Aling Esme habang isa-isa niyang inilalagay sa plastik ang mga bulok na karne. Hindi niya na malayang nasa likod na niya si Jorem. Yaya Esme, Jorem,
Anong ginagawa mo dito? Bakit ka pumasok sa silid na to, iho? Pasensya na po. Hindi ko po sinasadyang mag-usisa pero nakita ko na po ang lahat. Yung mga karning nasa freezer po. Sila po yung mga batang... Oo, tama ka nang nakita. Pero Jorem, kung gusto mong hindi mamatay ng maaga, kalimutan mo ang mga nakita mo. Naiintindihan mo ba? Natahimik si Jorem. Pinakatitigan niya ang muka ni Yaya Esme na noon ay patuloy na humihikbo at di na napigilang mapahagulgol. Ikaw din po ba ang pumatay sa kanila? Hindi ako. Pero ako ang tagaluto. Ilang bata na po? Marami na. Hindi ko na mabilang. Sige na, Jorem. Tama na ang pagtatanong. Lumabas ka na ng silid na ito at wag ka nang babalik. Naiintindihan mo ba? Hindi na kumibo si Jorem. Pinanood na lang niya si Aling Esme habang itinatali na nito ang plastik. Pagkatapos ay isinilid pa ito sa isa pang plastik. Nilinis nito ang paligid ng freezer at tahimik na lumabas. Sumunod na si Jorem, tahimik na bumalik sa kanyang kwarto. Makalipas ang ilang oras, gising na gising pa rin si Jorem. Ilang minuto pa, may narinig siyang mga kaluskos sa labas ng bintana. Akala niya, guni-guni lang, ngunit may kasunod pa. Agad siyang napatalokbong ng kumot sa takot. May mga narinig siyang mga yapak na papalapit. Napanganga siya nang maalalang nakalimutan nga pala niyang isarado ang bintana niya kaninang sumilip siya sa labas. Sumilip siya sa kumot ng bagya. May nakita siyang anino. May buntot yun. Biglang humakbang papalapit ang nilalang. Hinawi nito ang kumot. Wag po! Shh! Huwag kang maingay. Hindi kita sasaktan. Hindi na natapos ang sigaw niya. Mabilis na tinakpan ng lalaking yun ang kanyang bibig. Nakita niya ang itsura ng lalaki. Naisip niyang ito ang serial killer sa kanilang baryo. Nagpumiglas si Jorem. Ano ka ba? Tama na! Huminahon ka, hindi ako kaaway! Hindi kita sasaktan. Sige, bibitiwan kita ha. Pero huwag kang mag-iingay. Dahan-dahan siyang binitiwan ng lalaki. Makinig ka, bata. Wala na tayong oras. Kailangan na nating umalis dito. Po? Bakit po? Saan niyo po ako dadalhin? Huwag ka na magtanong. Kung gusto mo mabuhay, sumama ka sa akin. Mabilis na tumayo si Jorem. Sumunod siya sa lalaki. Lumabas sila ng silid at bumaba ng hagdan. Maingat na maingat, pero bigla silang tumigil nang may marinig na mga yabag mula sa kusina. Sandali lang, huwag kang aalis dyan. Itinaas ng lalaki ang hawak nitong latigo sa kanyang mga kamay. Ngunit muli ring ibinaba nang makita si Aling Esme. Elias? Nay! Napatingin si Aling Esme kay Jorem. Delikado sa labas. Hindi kayo pwedeng pagala-gala dahil nag-iikot sila. Hinahanap ka. Alam ko po, Nay. Pero hindi po ako natatakot, Nay. Sandali lang. May nadiskubre akong lagusan doon sa likod. May makikita kayong trapdoor doon at may maliit na tunnel sa loob. Doon kayo tumaan. Salamat, Nay. Salamat po. Tumango si Yaya Esme at dumiretso na nga ang dalawa palabas. Sa likod ng bahay, inalis nila ang mesa at damo. Nasa ilalim nga nito ang isang trapdoor na gawa sa bakal. Hindi ito pansinin. Binuksan ito ni Elias. Tara na! Pumasok sila. Mabaho ang amoy. Basang-basa ang lupa at meron ding mga amag. Maliit lang ang espasyo. Hindi makatayo ng diretso si Elias. Pagkalipas ng ilang minuto, dumungaw sila sa isang bahagi ng gubat. Pagkalabas nila, naglakad pa sila ng kaunti hanggang sa narating nila ang lugar kung saan itinali ni Elias ang alaga niyang kabayo. Sumakay ka na! Akong bahala sa'yo! Ligtas na tayo dito! Hindi na nagtanong pa si Jorem. Naging sunod-sunuran siya kay Elias. Mabilis silang umalis. Matapos ang mahabang biyahe, narating nila ang isang maliit na kubo sa isang maliit na baryo. Andito na tayo sa bahay.
Halika, pasok ka. Pagpasok sa bahay, ay doon palang nagkaroon ng lakas ng loob si Jorem na magtanong sa estrangherong naglabas sa kanya sa mansyon. Kuya, sino po kayo? Kaano-ano niyo po si Yaya Esme? Nanay niyo po ba siya? Hindi ko siya totoong nanay. Si Nanay Esme ay katulad din nila. Ano? Aswang din si Yaya Esme? Oo, pero hindi siya masamang aswang. Hindi siya kumakain ng tao. Pero bakit nanay ang tawag mo sa kanya? Dahil ako si Joel, ang unang bata na naging ampon ng mag-asawa. Ano? Ikaw yung batang nasa larawan? Pero ang sabi patay ka na. Tama ka. Ang akala nila patay na ako. Akala nila nakaladkad ako at napisat ng malaking truck sa labas ng gate. Pero ibang bata yon. Hindi ako yun. Nang mangyari yun, itinakas lang ako ni Yaya Esme at iniuwi sa baryong to. Ibinilin sa mga kamag-anak niya. Hindi ko alam kung paano niya napapaniwala sina Doreen at Pater na ako nga yung namatay na batang yon. Pero si Yaya, bakit ayaw niyang umalis dun? Baka saktan siya kapag nalaman na nawawala ako. Matagal ko nang sinasabi sa kanya yun pero ayaw niya eh. Kasi may dahilan daw ang pananatili niya doon. Anong dahilan daw po? Ang makapagligtas na mga batang binibiktima ng mag-asawa. Kuya Elias, ikaw din ba yung sinasabi nilang dumukot sa mga bata sa baryo at pumatay ng mga tao doon? Ako nga. Pero tulad mo, itinakas ko lang din yung mga bata sa mga aswang na umampun sa kanila. Ang buong baryo ay pugad ng mga aswang. Sabi ko ni, lahat sila doon aswang. Alam ko, naramdaman ko na yung Kuya Elias. Pero nasa po yung mga bata? Nasa ligtas na lugar na sila at dadaling kita dun bukas. Po, paano po kung ibalik nyo na lang po ako sa ampunan kung saan po ako nanggaling? Hindi ka pwedeng bumalik dun dahil matutuntun ka dun na mag-asawa. Saka na, pag okay na ang lahat. Siya nga po pala. Paano niyo po nagagawa yun? Ha? Ang alin? Yung pagliligtas niyo po sa mga bata at yung pagpatay niyo po sa mga aswang. Paano niyo po nagagawa yun? Tahimik na ngumiti si Elias mula sa kanyang likod. Dahan-dahan niyang hinugot ang isang latigo. Agad na napansin ng bata ang pulang bato na nakakabit sa hawakan ng sandata. Ito ang mutya ng apoy ng bathala. Isa itong sagradong mutya na nagbibigay ng apoy na kayang sumunog sa laman ng aswang at tumigop ng lakas nila. Kapag tinamaan ng latigong ito ang isang nilalang ng dilim, unti-unti silang manghihina. Ang galing naman! Pero paano po kayo nagkaroon yan? Ang lolo ni Nanay Esme, isang antingero. Siya nag-alaga sa akin nang maitakas ako ron. Si Yaya Esme? May lolo na antingero? Pero aswang siya? Paano po nangyari yun? Matabil kang bata ka. Sige, sasabihin ko na sa iyo kung bakit. Si Nanay Esme ay produkto ng isang maling pag-ibig. Ang nanay niya nagmahal ng isang aswang. Kaya si Nanay Esme, kalahating antingero at kalahating aswang ang kanyang dugo. Ganun po pala. Pero si Yaya, pinili po ang panig ng tao kaysa sa maging halimaw. Ang bait po ni Yaya Esme. Tumango si Elias at dahan-dahang napangiti. Maya-maya ay humikab si Jorem. Kagad namang naglatag si Elias ng isang banig sa saig at naglagay ng mga unan na luma. Hindi ganun kabango, ngunit nang mahiga ang bata, agad siyang naging komportable at mabilis na nakatulog. Kinabukasan, nang magising si Jorem, nakita niya si Elias na inihahanda ang kabayo at ilang gamit. Magandang umaga po, Kuya Elias. Magandang umaga din naman. Mabutit gising ka na. Kumain ka na. Nagluto ako ng lugaw. Naroon sa may kalan. Pagkatapos mo kumain, ihahatid na kita sa ligtas na lugar. Kuya? O bakit? Ayoko po. Anong ayaw mo? Ayaw mo sumama sa akin? Opo. Kasi gusto ko pong tumulong sa'yo. Ayoko pong umalis.
Gusto ko pong samahan ka sa ginagawa mong pagliligtas sa mga bata. Ano? Sigurado ka? Pero hindi laro ang pakikipaglaban sa mga aswang. Mapanganib, nakakatakot. Ayos lang po sa akin yun. Ang importante po, makatulong din po ako. Matapang kang bata. Pero bago kita isama, kailangan kong tiyakin na handa ka rin. Hindi kasi sapat ang tapang lang. Kailangan din matuto kang lumaban. Gusto mo ba magsanay? Opo, sige po Kuya Elias. Matapos mag-agahan ni Jorem, agad na sinimulan ng dalawa ang pagsasanay. Pinahawak niya ito ng itak. Tinuruan ng tamang paggalaw, pag-asinta at pag-iwas hanggang sa mga dasal na kailangan sambitin habang lumalaban. Araw-araw na nagtiyaga si Jorem hanggang sa unti-unti na siyang nasasanay sa paggamit ng kanyang sandata. Isinibay din ni Elias ang mga aral tungkol sa mga uri ng aswang, kanilang kalakasan at mga kahinaan. At pagkalipas ng halos 5 araw, tinawag ni Elias ang bata. Hawak niya ang isang lumang kahon na yari sa kahoy. Binuksan niya ito sa harap ni Jorem. Inilabas niya mula doon ang isang medalyon na tila yari sa ginto. May ukit ng araw at buwan at may isang mata sa gitna. Sa'yo na medalyon na ito. Kapag suot mo to, magiging matibay ang katawan mo. Bibilis ang iyong galaw at magkakaroon ka ng proteksyon laban sa mga aswang. Para po sa akin to. Oo, sa'yo na yan. Sige, suot mo na. Ang ganda Kuya Elias. Salamat po. Ngayong suot mo na yan, katulad na kita. Gamitin mo lang yan sa mabuti, ha? Opo Kuya. Ilang araw pa silang nagpatuloy sa pagsasanay. Gumawa ng mga bitag si Jorem. Nakipag-sparring siya kay Elias gamit ang mga kahoy na sandata. Tinuruan siyang gumamit ng latigo, kung paano pumulupot sa mga paa ng kaaway at kung paano iwasan ang mga saksak at kagat. Hanggang sa dumating na nga ang araw na pinakahihintay ni Elias, ang pagsapit ng araw ng pista sa baryo ng mga aswang. Agad na naglakbay ang dalawa papunta sa lugar na yon. Naging maingat sila sa kanilang mga galaw hanggang sa nakahanap sila ng magandang pagkukublian kung saan nila nasisipat ng maayos ang kilos ng mga taga-baryo. Abala na halos ang lahat. May mga nag-aayos na ng mga nakakatakot na dekorasyon na gawa sa buto ng tao, mga itim na tela na nakasabit sa poste at iba pa. Meron na ring mga nagdadala ng upuan, mahahabang lamesa at ang iba may mga buhat na malalaking palayok at lutuan. Ang plaza ay tinayuan na din ng altar sa gitna na gawa sa itim na kahoy at sa gitna ay may isang hukay na nilagyan ng mga nakasalansang kahoy. Hindi agad kumilos sina Elias at Jorem. Nagbantay lang sila hanggang sa sumapit na nga ang gabi. Nagsimula na ang ritual para sa pagsisimula ng piyesta sa baryong yon. Isa-isang inilabas ang mga bata. Nakatali ang mga kamay. May busal ang bibig. Tinipon sila sa gitna sa harap mismo ng altar. Halos 20 bata ang naroon. Lahat umiiyak. Lahat ay takot. Nanlaki ang mga mata ni Jorem nang makilala ang isang batang naroon. Yun ay walang iba kundi si Benjamin. Kuya Elias, si Benjamin yun. Naroon siya. Kailangan niligtas natin sila. Alam ko, pero kailangan muna natin maghintay ng tamang oras. Kapag lumitaw na ang leader nila, saka tayo kikilos. Isang matandang lalaki na may mahaba at puting buhok ang tila nanguna sa ritual. Nakasuot ito ng pulang kapa at may hawak na baston na may ulo ng ahas. Lumuhod ang lahat habang nakaharap sa altar. May lumapit sa butas at sinilaban ang mga kahoy. Lumikha ito ng isang malakas na apoy. Kasunod nito ay inihiga ang mga bata sa mesa. Pumasok sa bulwagan ng kapitan. Nagsigawan sa tuwa ang lahat. Nagsimula na ring magsayawan ang mga babae sa gitna nang marinig ang tunog ng mga tambol. Habang nangyayari yon, ang mga taga-baryo ay dahan-dahang nag-iiba ng kanilang mga anyo. Ang mga balat at mata nila ay naging itim. Maluwang ang kanilang bibig. Merong matutulis na pangil
at laway na parang dagta na dumadaloy sa gilid ng kanilang bibig. Si Kapitan Florencio ang pinuno ng baryo at ang siyang pinuno rin ng kanilang grupo. Katulad din nila ang anyo nito, pero mas mabangis at may maliit itong sungay sa ulo. Kuya Ilyas! Handa ka na ba, Jorim? Handa na po, kuya. Ikaw ang bahala sa mga bata. Ako ang makikipaglaban sa mga aswang. Sige po, ako pong bahala sa mga biyag. Ngayon na, Jorim. Sugod! Sabay na lumundag sina Ilyas at Jorim mula sa kanilang pinagtataguan. Agad na iwinasiwas ni Ilyas ang kanyang latigo at sa unang hampas pa lang, isang apoy ang sumabog mula sa dulo nito na lumamon sa 3 aswang na humarang sa kanila. Nagliyab ang katawan ng mga halimaw, nagsisisigaw habang gumugulong sa lupa. Ngunit hindi pa ron nagtapos. Ang mga sumunod na aswang ay tinamaan lamang ng dulo ng latigo ni Ilyas. Hindi sila nasunog, pero agad din silang nanghina, napaluhod at hindi na muling nakatayo. Ang latigo ni Ilyas ay may taglay na kapangyarihang sumipsip ng lakas. Hindi lang basta na nanunog, kundi umuubos din ang sigla ng sinumang tamaan ito. Ang galing mo, Kuya Ilyas! Huwag muna tayong matuwa, madami sila! Ang mga aswang ay nagsimulang umatras, nag-alangan kung lalapit o hindi. Ngunit may ilang desperadong sumugod. Isa sa mga ito ang nakalapit kay Jorim. Agad itong sinalubong ng bata ng saksak sa dibdib. Agad itong bumagsak sa lupa at nangisay. Ang galing mo ah! Kayang-kaya mo na nga, Jorim. Ano, tapusin na natin to? Oo, kuya! Walang inaksayang oras ang dalawa. Parehas nilang sinugod ang mga nagwawalang aswang. Mga kasama, harangin sila! Ipagtanggol ang ating poon! Sa isang kisap mata, lumundag ang natitira pang mga aswang. Mas malalaki, mas mababangis, at tila handang mamatay para sa kanilang pinagsisilbiang lider. Pero hindi natinag sina Ilyas at Jorim. Jorim, ako sa harap! Ikaw naman sa likod! Sige, Kuya Ilyas! Sumugod si Ilyas sa harap. Ang pinakawalang apoy ng latigo ay naging buhawi ng apoy sa paningin ng mga aswang. Humahawi ito ng daan sa bawat tampas. Ang bawat tamaan ay natutupok hanggang sa maging abo. Ang iba, latay lang ang inaabot pero natutuluyan ding mamatay. Samantalang si Jorim, mabilis at kalkulado ang kanyang mga galaw. Ang lahat ng sumusugod na mga aswang ay nasasaksak niya kagad ng kanyang itak. Mabilis na nabawasan ang bilang ng mga aswang. Jorim, kailangan natin maghiwalay. Ako na ang haharap sa poon. Iligtas mo mga bata. Pero kuya, Kaya mo yan. Maniwala ka sa sarili mo. Ako na sa halimaw. Hinarap na nga ni Ilyas ang pinuno ng mga aswang. Malaki at mabangis ito, pero wala siyang pakialam. Determinado siyang tapusin na ang kasamaan ng nilalang na ito. Mabilis niyang inihampas ang kanyang latigo sa katawan ng kalaban. Nasugatan ito, pero hindi pa rin natumba. Gumanti ang halimaw at tinamaan si Ilyas sa tagiliran gamit ang matutulis nitong mga kuko. Napaluhod si Ilyas sa sakit, pero agad siyang tumayo. Muling umatake ang binata. Pinaikot niya ang latigo at ipinulupot sa katawan ng halimaw. Sumigaw ito ng malakas sa sakit. Umusal ng orasyon si Ilyas. Matapos ang dasal, biglang dumaloy ang kakaibang apoy mula sa kanyang latigo. Tila may halong kuryente na kumikislap ng asul na liwanag. Nagsimulang masunog ang halimaw hanggang sa tuluyan itong matumba at naging abo. Pagsisisihan mo to! Pagsisisihan mo! Lumabas mula sa dilim si Doreen. Bitbit niya si Aling Esme, nakatali at sugatan. Nang makita ito ni Ilyas, hindi niya mapigilang magalit. Tigilan mo na to, Joel. Alam ko na ang lahat. Inamin na ng traidor na to ang lahat ng mga ginawa niya. Bumalik ka na sa amin ng papa mo. Kaya ka namin patawarin sa lahat ng to. Patawarin? Wala akong kasalanan sa inyo. Bitiwan mo ang nanay ko. Nanay? Ako ang mama mo, hindi ba? Hindi ang babaeng ito. Hindi ako si Joel. Ako si Ilyas. At wala akong pakialam sa inyo. Masasama kayong mga aswang. Kung ganon,
Ibigay mo na lang sa akin ang mga bata at ibibigay ko sa iyo ang traidor na to kapalit nila. Ano? Huwag, Elias! Huwag kang makinig sa kanya! Iligtas niyo ang mga bata! Hayaan niyo na ako! Hindi, Nay! Hindi ka pwedeng mamatay o masaktan! Matanda na ako! Yung mga bata, bigyan niyo sila ng karapatang mabuhay! Hindi ko kailangan mamili, Nay! Ililigtas ko kayong lahat! Ililigtas kita! Nay! Hindi makapaniwala si Elias na di man lang nagbigay ng hudyat ang mag-asawa. Mabilis na nakalapit si Mang Pater at nilaslas ang leeg ni Aling Esme. Bumagsak ito sa lupa at duguan. Galit na galit si Elias. Sinugod niya ang mag-asawa at walang awang pinaghahampas ng kanyang latigo. At sa huli, napatay niya ang mag-asawang Dorin at Pater. Ikinalulungkot ko, kuya. Hindi ko inaasahang mangyayari to kay Yaya Esme. Sige na, Jorim. Kalagan mo na ang mga bata. Uuwi na tayo. Iuuwi ko ng nanay. Agad na pinalaya ni Jorim ang mga bata at mabilis silang umalis sa lugar. Tagumpay sila, ngunit naging kapalit ay ang buhay naman ni Yaya Esme. Samantala, nang makauwi na sila sa baryo, ay agad na sinalubong sila ng mga taong taga roon. Inilibing nila ng maayos ang labi ni Yaya Esme. At ang iba, sinamahan silang baybayin ng daan patungo sa paanan ng bundok malapit sa baryo. Sa lugar na yon, nakatayo ang isang bahay panuluyan. Doon dinadala ni Elias ang mga batang naililigtas niya. Pinamamahalaan ito ng mga mababait na madre at pari na nakikipagtulungan sa mga ganitong pagsagip. Doon muna nanatili ang lahat, maging si Elias at Jorim. Hanggang sa isang araw, kinausap ni Jorim ang binata. Kuya, pwede ba natin bisitahin ang mga kaibigan ko sa ampunan? Oo naman, kailan mo gusto? Ngayon na ba? Ngumiti ng matamis si Jorim at tumango. Pagdating nila sa ampunan, nakita nilang nagkakagulo. May mga pulis. Nakaposas ang tagapamahala ng ampunan. Hinuli ito sa kasong child trafficking dahil sa pagbebenta ng mga bata. Samantala, bago makasakay sa rescue car ang kaibigan niyang si Jiro, ay tinawag niya ito. Nagyakap silang dalawa na magkaibigan. Agad na tinanong ni Jorim kung gusto nitong sumama sa kanya. Walang alinlangan, tumango si Jiro. Mabilis nilang tinakasan ang mga pulis at sumama sila pauwi kina Elias. Pagdating nila sa bahay ni Elias, ay kinausap niya ang dalawa. Gusto niyo ba? Dito na lang kayo sa akin? Opo, Kuya Elias. Gustong-gusto po namin. Salamat. Salamat po talaga. At masaya itong niyakap ng dalawang bata. Sa mga sumunod na araw, ay unti-unting nakibagay ang dalawa sa kanilang bagong tahanan. Natuto silang magtanim, magluto at tumulong sa lahat ng mga gawain ni Elias. Dagdag pa dito ang pagtulong sa kapwa na nangangailangan. At sa wakas, natagpuan na rin nila ang matagal na nilang hinahanap. Isang tahimik, ligtas at buhay na puno ng pag-asa. Sa simpleng buhay na yon kasama ang kanilang Kuya Elias, nabuo ang pangarap nilang pamilya. Magkakasama nilang binuo ang bagong yugto ng kanilang buhay. Malayo sa takot, sa panganib at sa peking pagmamahal na naranasan nila sa mga unang pamilya na kumupkup sa kanila na isa pa lang mga aswang. Nangako naman si Elias sa kanila na gagawin ito ang lahat para maibigay sa kanila ang kanilang mga pangangailangan basta't sila ay magtutulungan. Nangako din siya sa kanyang sarili na aalagaan at mamahalin niya ang mga ito nang higit pa sa tunay na kapatid.